Sa mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay May 8, 2025, Webes, sa ikatlong linggo ng Pasko ng Pagkabuhay. Ating pong unang pagbasa at pagninilay sa araw nito ay hinango mula sa mga gawa ng mga apostol, chapter 8, verses 26 to 40. Noong mga araw na iyon, si Felipe ay inutusan ng isang anghel ng Panginoon. Pumunta ka agad sa timog sa daang patungong Gaza, mula sa Jerusalem. Ito'y ilang, kaya't naparoon si Felipe. Samantala, dumating naman ang isang Etiopeng eunuko. Siya ang tagapamahala sa lahat ng kayamanan ng Candace o reyna ng Ethiopia. Nagpunta siya sa Jerusalem at sumamba sa Diyos. Siya'y pauwi na noon. Nakasakay sa kanyang karbahe at nagbabasa ng aklat ni Propeta Isaías. Sabayan mo ang sasakyang iyon, sabi ng Espiritu kay Felipe. Patakbong lumapit si Felipe at narinig niyang binabasa ng eunuko ang aklat ni Propeta Isaías. Kaya tinanong niya ang eunuko, nauunawaan po ba ninyo ang inyong binabasa? Paano kung maunawaan ito kung walang magpapaliwanag sa akin? Sagot nito. At si Felipe inanyayahan niyang sumakay sa karwahe at umupo sa tabi niya. Ito ang bahagi ng kasulatang binabasa niya. Kung paanong walang imik ang tupa na dinadala sa patayan o ang kordero sa harapan ng manggugupit, gayon din naman hindi siya nagbuka ng kanyang bibig. Siya'y hinamak at pinagkaitan ng katarungan. Walang maitatala tungkol sa kanyang mga inapo, sapagkat kinitil dito sa lupa ang kanyang buhay. Sabihin mo nga sa akin, wika ng eunuko kay Felipe, sino ba ang tinutukoy dito ng propeta? Sarili ba niya o iba? Buhat sa kasulatang ito ay sinalaysay ni Felipe ang mabuting balita tungkol kay Jesus. Nagpatuloy sila sa paglalakbay at dumating sa isang lugar na may tubig. May tubig dito, sabi ng eunuko. Ako ba'y hindi pa maaaring binyagan? Sinabi sa kanya ni Felipe, maaari kung sumasampalataya ka ng buong puso. Sumagot siya, sumasampalataya ako na si Jesucristo ang anak ng Diyos. Pinatigil ng eunuko ang karwahe. Lumusong silang dalawa sa tubig at bininyagan siya ni Felipe. Pagkaahon nila sa tubig, si Felipe kinuha ng Espiritu ng Panginoon. Hindi na siya nakita ng eunuko na nagpatuloy naman sa kanyang paglalakbay na tuwang-tuwa. Namalaya na lamang ni Felipe na siya'y nasa Azoto. Mula roon, pinangaral niya ang mabuting balita tungkol kay Jesus sa lahat ng bayang dinaraanan niya hanggang sa marating ang Cesarea. Ang salita ng Diyos. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo pong lahat at habang tayo ay naghahanda para sa nalalapit na halalang 2025, maganda rin po na kasabay nito ay atin ding mapagnilayan ang mga salita ng Diyos sa pang-araw-araw. Ngayon, sa mga gawa ng mga apostol, si Felipe ay isinugo sa isang eunuko, sa isang tao na naghahanap din at nagsasaliksik ng kaliwanagan. Sabi nga dito, nagbabasa siya pero hindi niya maintindihan at kailangan talaga ng mayroong nagpapaliwanag. Kaya sa atin din pananampalataya, maganda na dapat bukas tayo, o ba sinasabing open-minded tayo sa atin pong pananampalataya. Nang sa ganon ay magkaroon ng puwang sa ating puso at isipan na maunawaan ang ating pong pananampalataya. Marami sa ating mga Katoliko ang talagang naliligaw dahil sila mismo ay ayaw magpagabay. Itong isang eunuko na ito ay binuksan ang kanyang sarili kay Felipe, isa sa mga alagad ni Jesus, para maipaliwanag sa kanya. At matapos nga na maipaliwanag ni Felipe, sumampalataya siya na si Jesucristo ang anak ng Diyos at siya po ay nagpabinyag.
Para nang talagang walang pumilit, walang namuwersa sa kanya, kundi kusa niyang tinanggap at nanampalataya dahil naunawaan niya ito. So, nawa, no? Mas maging malawak, open-minded tayo para na sa ganoon ay lubusan din nating maunawaan ang pananampalataya na ibinigay sa atin, lalong-lalo na nang tayo po ay binyagan. Ngayong malalaki na tayo, may sapat na gulang, saliksikin din natin. Huwag tayong maging tamad sa pagbabasa ng mga aklat, lalo na ang Biblia, para mas magkaroon tayo ng karunungan, mas magkaroon tayo ng kaalaman tungkol sa ating pong Panginoon. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo pong lahat.